Ang sabi niya rito, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Sa isang walang nasisira at walang tugis at hindi kupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng mga panampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong panampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalawalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. O dakila namin Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magbukas ng kaunawaan ng aming mga pandinig, Panginoon. At ito, O Diyos, ang siyang tinapay ng buhay na sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw ulot ang siyang patuloy na maghati-hati para sa amin. Sa tanging ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo po ay makapo ng mga kapatid. Praise God, isa pong magandang gabi sa bawat isa at ganoon din sa bawat nasa streaming sa kanilang mga bahay. At ang gawa na ito mga kapatid ay napapanood sa maraming bahagi ng ating mundo. At noong Miyerkules ay nasubukan din namin mag-live streaming sa lugar ng Puso-Rubio mga kapatid. At naisip ko, praise God, kapag ikaw pala ay nagsasalita, ikaw yung center of attraction dito sa ating lugar. Kaya ang Diyos ang siyang patuloy na gumabay mga kapatid. At ganoon din sa ating buting pastor sa dakong ito na nasa lugar sila ng Zambales sa mga sumandaling ito mga kapatid. At nakarang linggo ay nakadako kami sa ating kapatid na Pastor June Rance sa lugar ng Puso-Rubio at doon kami nag-attend ng gawain. At makikita mo mga kapatid yung mga iglesia na pinagpala. Mayahambing natin mga kapatid na dito talagang kumpleto tayo rito. Marami tayong mga trustee, marami tayong mga deacons, kumpleto ang ating mga musician. Praise God. Doon po ay konti lang sila, kaya makikita mo yung biyaya ng Panginoon sa bawat sa atin na kasi pag marami ay gumagaan yung trabaho mga kapatid. Pag kukunti, hirap kumilos kasi nga kukunti yung personnel. Dito mga kapatid, patuloy natin na pasalamatan ang Panginoon sa biyaya niya na hindi matapos-tapos sa bawat sa atin. So nung nakarang linggo, ang schedule ko po ay ako po sana yung mangangaral dito that time. Subalit may mga pagkakataon na hindi natin inaasahan, magpaplano tayo, subalit yung plano natin, hindi yun yung gusto ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng pagpapalitan ng schedule mga kapatid. At ang nangaral dito ay si Brother Boyet noong linggo mga kapatid. So, ang pag-uusapan natin, kung inyong natatandaan, hindi ko malaman kung anong petsa noon, ako ay nangaral din dito. Isang linggo lang naman ang nakakalipas about persecuted but not forsaken. Tatandaan niyo mga kapatid? Ayan. Ito yung part 2 noon.
Ay tutuloy natin para ibig sabihin, pag part 2 hindi na itong masyadong mahaba, dito na magtatapos yung about message na persecuted but not forsaken. So dito sa ating binasa mga kapatid sa 1 Peter, sabi niya rito sa verse 6, na ito ang inyong totoong ikinagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Sabi sa English mga kapatid, wherein ye greatly rejoice. True now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Sabi sa 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikakaluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. So, yung huli nating natalakay mga kapatid about sa pagmumold ng bell, nasabi ko na sa inyo na marami itong metal na inilalagay, hindi lang bakal, hindi lang tanso, hindi lang aluminum, maraming bagay. Para sabi ng prophet, pagdating doon sa time na siya ay mamolde na bilang isang bell, ay may provide niya yung tamang tunog. Di ba? Hindi lang tanso, kasi sabi ng prophet, kapag tanso lang yung ginamit mo, hindi siya magbibigay ng magandang tunog. Kailangan niya nahaluan mo, marami kang mga ilalagay diyan. So ganon. So ngayon, ibig sabihin mga kapatid, dito sa huli nating natalakay, tama ba na tayo ay dumanas ng pagtuya, pagtuligsa o mga trials, o lahat na sabihin natin na mga kabigatan sa buhay? Di ba? Kasi ang gusto ng mga tao kung minsan walang trials, tama na yung namumuhay ka ng simple, walang problema, walang utang, wala kang iniisip na mga kung anong mga bayarin, okay na yun. Pero hindi, mga kapatid. Dito sa message ng prophet na Shalom, sabi niya, remember, suffering for His word's sake is growing pain of His grace. When you suffer for His word's sake, it's just growing pains. Sabi niya diyan. You know how a little kid, 10, 12 years old, gets pains? Come and say, Mama, my arms hurt, my legs hurting, so forth. It's growing pain. Di ba yung bata? Kasi alam natin bata kapag ito ay doon sa time ng paglaki, hindi naman siya agad matibay. Lagi nadadapa, lagi nasusubsob, naglalakad lang niya, biglang gugulong. Kasi bata siya. Growing pains yun. Ito yung tinatawag na kasabay sa paglaki. Kasama sa paglaki. O yung pagkadapa, kumisan may mga bagay na dumarating doon sa bata na hindi niya inaasahan. Sabi ng prophet, growing pain. Nasabi niya rito, it's just growing pains. That their persecution, sabi niya, is good for you. It's growing pains. That their persecutions good for you. It's growing pains. Oh yes, He permits crosses and crossroads and junctions. He always does that in order to perfect us for His service. Ipinagkakaloob niya, pinapahintulit yung mga kapatid, yung mga crossroad, yung mga junction, na kung ano-ano mga bagay, mga kapatid, in order, sabi ganon, to perfect us for His service. He permits those things to happen. Sabi, can you understand that?
Naunawaan niyo ito mga kapatid? Kakunti ata yung kausap ko sa gabing ito. O sa mga nanonood dyan, naunawaan niyo ba? Amen. Narinig ko sila, umimin eh. Pinasabi ng propeta, pinapahintulutan niya, ang lahat ng mga bagay, hindi niya binabawal yun mga kapatid. Hinahayaan niya na mangyari. Kasi kailangan mo yan eh. Praise God. Sabi nga noon, can't you understand that? He does that so He can perfect you for the calling He has called for you. That's your growing pains. Ipinapahintulit yung mga kapatid ang lahat ng mga bagay na ito sapagkat ito ay sa kapakinabangan ng bawat isa. Nalalaman natin ngayon mga kapatid na yung mga trials and pagsubok sa ating buhay, dapat hindi natin tinatanggahan yan. Di ba sabi ni Joshua, Panginoon, ibigay mo sa akin yung aking bundok. Oh. Hindi ibig sabihin literal na bundok. Praise God. Now, katulad ni Job mga kapatid, di ba? Ang buhay ni Job, nakita natin na siya ay lumakad kasama ang Diyos. Pero tingnan, dumating sa kanyang buhay, trials yun. Oh, nabasa natin na kanyang talambuhay, talagang sakdal si Job mga kapatid. At dumating yung trials, hindi lang basta-basta pagsubok yung dumating. Alam natin mga kapatid na talagang matinding pagsubok ang dumating sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na hinanap niya ang Diyos mga kapatid. Kasi gusto niyang kausapin ang Diyos that time na sabihin niya na kung tanungin niya ang Diyos na, Panginoon, ano ba yung nagawa ko sa iyo? Subalit, anong ginawa ng Panginoon? Nagtago ang Panginoon para sa kanya. Kanino ibinilin ang buhay ni Job? Kay Satanas. Di ba? Sabi ng Panginoon, o sige, lahat ng bagay gawin mo kay Job. Pero isa lang bagay, huwag mong gagawin sa kanya. Ingatan mo ang kanyang buhay. Nagkandara pa, mga kapatid, si Job. Sa sandaling mga kapatid, sa sandaling panahon, iniwan ng Diyos. Si Job, mga kapatid. Si Job, nanalangin siya, nag-ayuno that time. Subalit yung panalangin ni Job, yung pag-aayuno niya, ito ay nawalang saysay sa harapan ng Diyos. Bakit? Ipinagkatiwalaan siya. Ipinagkatiwala ng Diyos kay Satanas ang buhay ni Job. Sige, gawin mo ang lahat ng bagay. Kunin mo lahat ng kanyang kayamanan, ng kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga anak. O sabi, ano nang nangyari, Satanas? Okay pa ba si Job? Ganyan lang naman pero subukan mong galawin ng kanyang laman. Itatakwil kanya ng mukha. Sige, sabi, gawin mo na Job. Gawin mo na Satanas. Pero ibinili niya, katulad sinabi ko yung kanyang buhay, mga kapatid, huwag gagalawin ng Panginoon. O, di ba sa madal sa salita, nagtagumpay si Job, mga kapatid. Trials. So, anong nangyari? Yung kayamanan niya, nadoble, mga kapatid. Dahil doon sa pagtatapat niya sa ating Panginoon. Di ba? So ngayon, ang ating Panginoon, mga kapatid, that time na siya ay ipinanganak, o andun pa lang siya sa sinapupunan ni Mary, ay pinag-uusapan na siya ng mga taong chismosa that time. Hindi pa siya naipapanganak, mga kapatid, talagang dumaranas na siya ng persecution. Dito sa message na The Entombment, sabi niya, he was so poor, he had not a place to lay his head. That time, mga kapatid, wala man lang siyang mapaglagyan, mapagdantayan ng kanyang ulo. He was born in a manger with a black name behind him. As an illegitimate child, beer mo, pinag-uusapan siya na putok sa buhok, mga kapatid. Nagchichismisan yung mga nanay that time. Dahil nagdadalang tao si Mary at ang kanyang dinadalang tao ay hindi malaman kung kaninong lalaki.
Di ba? Pinagchichismisan na siya mga kapatid. Sabi gano'n, he was laughed, pinagtatawanan, made fun of, scoffed of in the earth. He was made fun of and rejected. And when he died, he had to die through capital punishment between two thieves, and did not even have a place to bury, and he was buried in another man's grave. The very God of heaven coming to earth. Who do we think we are? That have to go through a little suffering. What He did for us, think of it, friends. Study of it. Yung langit, yung Diyos ng langit, mga kapatid, bumaba at pinagtawanan, sinaktan. Sa madalas sabi, lahat ng paghihirap, naranasan ng ating Panginoon. Sabi doon sa kanyang mensahe, he was buried in another man's grave. The very God of heaven coming to earth. Who do we think we are? Sino nga ba tayo? Sino ka ba, kapatid? Para tubusin ng Diyos. Pwede naman yung hindi gawin yun eh. Ang sabi ng Panginoon, Panginoon, Ama, pwede mo bang ilampas ang sarong ito? Bakit? Alam niya yung sakit, alam niya yung daranasin niyang hirap, mga kapatid. Kaya si Jesus that time, mga kapatid, ay ibig niya na ilampas sa kanya ang sarong yun, yung pagkakataon na yun. Subalit ang Diyos ng langit, mga kapatid, ay meron siyang kumpas. Amen? Nagbibit siya. May rhythm na dapat sundin kasama ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon, Ama, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang mangyari. Sabi ng mga manglalasing, continue the music. Ituloy ang music, ituloy yung beat, mga kapatid. Ituloy yung tinatawag na pagkumpas, yung ritmo, yung aliw-iw, mga kapatid, yung indayo, kung paano mo aawitin o paano mo isasabuhay yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi before the foundation of the world, mga kapatid, sabi yun sa aklat ng Ecclesiastes, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ang nangyari ngayon ay nangyari na bago itatag ang lahat ng mga bagay. Meron bang bagong bagay sa ilalim ng langit? Wala, mga kapatid. Natapos na eh. Kailangang sundin mo yung ritmo o yung rhythm kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kung ano sinabi ng Diyos, yun, hindi mo ito pwedeng baguhin. That time, mga kapatid, nang pinalabas ng Diyos ang kanyang bayan, saan sila dinala nung ritmo o yung kumpas ng ating Panginoon? Dinala sila doon sa tinatawag na Red Sea. Yung kaliwa, bundok. Yung likod, panay kaaway. Ano yun? Meron silang pwedeng daanan na hindi nila pwedeng daanan yung dagat ng punang, mga kapatid. Pwede silang dali ng Panginoon doon sa hindi na sila tatawid. Pero bakit doon sila dinala ng Panginoon? Sa harapan ng dagat na pula. Ang Panginoon, mga kapatid, ay kumukumpas. Hindi mo kayang pigilin. Ito ay magpapatuloy. Ano sabi ng Sultan? Lilipas ang langit at ang lupa. Dadapwat yung pagbit o pagkumpas ng Panginoon ay hindi lilipas. Amen. Dire-diretso ito na mangyayari, mga kapatid. Walang makapipigil sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Anong nangyari? Andun na sila. Sabi ng atin, di ba? Some through the water, some through the blood. Some through the fire.
some through great sorrow. Maraming mga mabibigat na mga trials sa ating buhay, mga kapatid. Subalit doon, tayo ibig dalhin ng rhythm. Wala kang magagawa ron. Kailangan itong mangyari, mga kapatid. O, doon sa panahon, mga kapatid, nang sila ay nakalabas na doon, nakatawid na doon sa dagat na pula. Kasi doon sila dinadala ng Panginoon. Doon, umuusad yung haliging ulap sa araw, yun ang susundan din ng mga kapatid. Yung haliging ulap. At pagdating ng gabi, pag sila ay naglakbay, ay andun yung haliging apoy, mga kapatid, na gumagabay sa kanila kung saan sila tutungo. Di ba? All things work together for good. God will make a way to escape. Lahat ng mga bagay ay nasa tama kapag sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Kasi andun yung bit ng Panginoon eh. So ngayon, nung nagpasimula na silang magreklamo, mga kapatid, God, inalipusta na nila si Moses. Humiwalay na sila doon sa bit, mga kapatid. Yung ibinibigay na kumpas ng Panginoon, ay tinuligsan na nila, mga kapatid. Di ba? Ang Panginoon, ibinibigay niya yung guide, yung mga salita, kung anong gagawin nila sa kanilang paglalakbay, kung anong mga bagay ang iiwasan nila, andun na yung beat, yung rhythm, yung salita ng Panginoon, subalit hindi nila sinusunod, mga kapatid. At doon sa aklat, mga kapatid, ng Judges, o doon sa merong lugar doon sa aklat ng Numbers sa chapter 14, mga kapatid. Diba, that time na dumating na yung mga pagtuligsa doon kay Moses at sa ating Panginoon, umiwas na sila doon sa tono na ibinibigay ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. At ano nangyari? Sabi ng mga tao, talagang dapat namatay na tayo noon pa doon sa lugar ng Egypt. Bakit din na napatay dito na Moses? At dito tayo mamatay na walang libingan na paglilibangan dito, dapat bumalik na tayo. Lumikha tayo o bumuto tayo ng isang kapitan na mangungun sa atin doon sa aklat, doon sa lugar ng Egypt, pabalik. Nag-decide na sila, mga kapatid, doon sa chapter 14 ng aklat ng mga bilang. Nag-decide na sila na silang lahat ay bumalik, mga kapatid, doon sa Egypt. At alam natin na ang Egypt, mga kapatid, ay tipo ito ng sanglibutan sa kapanahunan natin. Lahat ng mga bagay ay gagawin na nila, mga kapatid. Umalis na sila doon sa rhythm o doon sa kumpas na sinasabi ng Panginoon. Kasi ayaw nila na mahirapan eh. Gusto nila pag kumain sila, andun agad yung sibuyas. Andun agad yung mga masasarap na pagkain. Ayaw nila na magtiis ng kaunti. Doon sa paglalakbay. Sabi ng propeta, andun kayo sa panahon ng labanan. Wala kayo doon sa panahon ng piknikan. Nangyayari ngayon, madalas ministerial eating, mga kapatid. Nakalimutan na yung ministerial fasting. Panay eating na lang. Diba? Ay, mga kapatid yan, gusto na tao ngayon, panay pagkain, panay kainan. Panay birthdayhan, panay handaan. Si Apostol Pablo, mga kapatid, dumating sa doon sa time na dumating sa buhay niya yung napakaraming persecution. Binubugbog siya, binabato siya habang nangangaral, mga kapatid. Marami siyang naranasan. Andiyan lagi ang kamatayan sumusunod sa kanya, mga kapatid. Gipit siya lagi. Sabi niya, madalas ako sa pag-aayuno, sa pananalangin. Nagreklamo ba siya? Hindi. Kasi kumukumpas ang Panginoon. Tuloy lang ang laban. Amen. Hindi niya ipinagkait ang paglilingkod sa Panginoon that time, mga kapatid. Kasi doon siya dinadala ng ritmo ng Panginoon. O sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, ang dami mga trial sa ating buhay, kumisan nagre-reklamo na tayo. Hindi. Doon sa ating binasa, yung trials ay nagsisilbing vitamina sa bawat sa atin, mga kapatid. Madalas kong halimbawa,
Doon sa isang halaman, mga kapatid, kapag ito ay hindi nakakatikim ng sikat ng araw, pangit ito, Brother Gani. Hindi siya magkakaroon ng magandang dahon, hindi siya mamumulaklak. Ngayon, kung lumaki man siya, maihipan lang ng konting hangin, bagsak agad. Bakit? Ayaw niya ng trouble. Ayaw niya ng persecution. Ayaw niya ng init ng araw. Ayaw niyang umitim. Amen? Gusto niya lagi nakatakip. Yung mga braso na nilalagyan lagi ng lotion. Ayaw niyang mainitan ng araw. O sino mas matibay? Yung mga taong maitim o yung taong mga mapuputi? O ilagay natin sa natural. Diba? Kunting init lang talagang hinihika na yung mga mapuputi eh. Samantalang yung mga kapatiran natin na nasa lugar ng Afrika, nakikinig sila ng pangangaral that time, mga kapatid, ng ating propeta, andun sila sa gitna ng arawan. Mga nakaupo, tinitiis nila yung init ng araw. O ilagay natin sa spiritual, mga kapatid. Kapag ang isang mananampalataya, walang trials, panay-hayahay ang buhay niya, dumating lang isipon sa kanya, bagsak agad. Sipon lang, Brother Bong. Hindi na mapagtangbayan, takbo agad ang ospital yan. Bakit? May sarili siyang provider. Andun sa bangko yung provider niya. Amen? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Kung marami kang pera, okay naman yun, yung maraming pera eh. Ako gusto ko rin maraming pera eh. Pero huwag mong iibigin, Brother Alberto, yung pera, kasi pag inibig mo yung pera, sabi ng kasultan, ito yung ugat ng kasamaan. Amen. Praise God. Ito, matatapos na tayo rito sa tema natin na persecuted but not forsaken. So nakita natin, mga kapatid, nang ang mga Israelita ay gumawa na sila ng ayaw na nila kay Moses eh. Ayaw na nila kay Aaron, ayaw na rin nila doon sa ating Panginoon. Sabi, balik na tayo, gawin na natin yung nararapat. Mahirap dito sa wilderness. Ano ba yung wilderness? No man's land, mga kapatid. Yung wilderness na yan, wala kang makikitang landas ng tao. Hindi dinadaanan ng tao. Hindi tinitirhan ng tao yung wilderness na yun. Subalit doon sila dinala, mga kapatid, ng kumpas ng Diyos. Pwede naman silang dumaan doon sa kuna, doon sa mga lugar na may mga tao. Bakit? Pag nawala sila ng pagkain, pwede silang humingi ng pagkain. Doon sa mga bayan na may tao doon sa panahon na yon. Subalit hindi yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Pinadaan sila doon sa no man's land. Doon sa lugar na walang nabubuhay, mga kapatid, kundi mga hayop, mga ahas, mga alakdan. Nandun lagi ang kamatayan, mga kapatid, naghihintay. Walang tubig. Walang mga makakain na mga punong kahoy na bunga. Wala lahat. Sinong inaasahan nila? Ang Diyos, mga kapatid. Wala silang inaasahan. Subalit nang sila ay lumikha ng isang kapitan para sila ay bumalik sa kanilang pinanggalingan sa libutan. Anong sabi ng Panginoon? Ang lahing ito ay hindi makakapasok sa lupang aking pinagsumpaan sa inyo. Maliban kay Joshua at Caleb at sa bawat binata mula 20 taon pababa at mula doon sa 20 taon pataas, silang lahat ay mamamatay sa dakong ito. Bakit? Lumihis sila doon sa kumpas ng ating Panginoon at ayaw nila ng persecution, mga kapatid. Ayaw nila ng trials. Ayaw nila ng experience, mga kapatid. Bakit binibigyan tayo ng karamdaman, mga kapatid? Bakit kumisan dumarting tayo sa panahon ng kawalan? Ano ba ang Diyos sa iyo? Ano ba ang Diyos sa atin? Sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng aking mga latay, kayo ay nagsigaling sa iyong dakilan natin manggagamot eh. Paano mo sasabi na ang Diyos ang siyang dakilang manggagamot? Dahil nabasa mo lang ba na yung babae ay nahawakan ang damit, ang ilaylay ng Panginoon?
Sinasabi mo lang, ikinukwento mo lang, ang kailangan ng Diyos ay ang personal na karanasan natin sa ating Panginoon. Hindi kwento-kwento. Kaya dito sa buhay natin na ito mga kapatid, amen, hindi pwede rito sabit-sabit. Ay, yung tatay ko, pastor. Amen, doon ako mananakan sa kanyang karanasan. Hindi pwede. Work for your own salvation. Kanya-kanya ito, Brother Daniel. Amen, may kanya-kanya tayong ruta. May kanya-kanya tayong linya, mga kapatid. Yung takbuhin mo, hindi ko pwedeng takbuhin. Amen, gampanan natin kung ano iniligay sa atin ng Panginoon. Kung ano ibinigay na pasanin ng Panginoon sa atin, pasanin natin. Amen, huwag natin ipapasan sa iba, pasanin natin. Ang dami-dami ko ng problema, pati ba naman kayo magpaapasan pa? Diba? Sabi ng Panginoon, kung gusto mo sumunod sa akin, magkaroon ng buhay, pasanin mo ang iyong cross. Sabi ko sa inyo, wala na yung cross sa atin ngayon. Wala na yung ginawang literal na cross na pinapasan ng mga tao, wala na. Eh nasa na, Brother Alfred, yung kapitbahay mo, cross na sa buhay mo yan. Kuminsan yung anak mo, cross sa buhay mo. Kuminsan, ang masakit dito, pati yung asawa mo, nagiging cross sa buhay mo. Mahirap yun. Diba? Oh. Ang daming cross na pwede natin pasanin, pati trabaho mo, cross pa rin yun eh. Pinaglalabanan mo, tinitiis mo, Lord, ano ba talaga, ano ba ang gagawin ko rito? Cross. Persecution. Trials. Pero sabi ng Panginoon, maganda yan sa inyo. Vitamina yan sa inyo. Nakikita natin na isang halaman na tinatamaan na ito. Simpleng example mga kapatid, yung kamuting baging. Kapag itinanim natin yan doon sa ilalim ng mapuno na hindi nasisinagan ng araw, hindi nalalanta, hindi nasasaktan. Pag nagtalbos yan, wala, mga payat yung mga talbos. Pag tinalbosan mong payat, ang lilit para mga tingting. Walang vitamina, mga kapatid. Samantalang yung kamuting baging na itanim doon sa inaarawan na nakikita mo pagdating ng alas 9, alas 12, alas 3 ng hapon, lantang-lanta ang mga dahon, mga kapatid. Subalit merong isang bagay na nangyayari sa kanya na hindi mo nakikita. Nakikita ba natin pagbabago niya? Hindi. Pero tignan mo, kapag dumating na siya ay nagtalbos, mga kapatid, ang tataba ng talbos. Amen. Sa puno ganun din. Dumarating sa time, o yung palay na lang kami, mga magsasaka kami, mga kapatid, mga farmers kami. Kumisan yung mga palay na itatanim doon sa lugar ng malililim, natatapat doon sa mga kawayanan, maraming dahon. Kukunting magbunga, Brother Gani. Ang papayat ng mga dahon, pati yung mga bunga, kukunti. Subalit yung palay na naitanim doon sa laging naaarawan, magsisimulang arawan alas 7 ng umaga, hanggang alas 4 ng hapon, nagtitiis siya ng init, ng hirap, mga kapatid. Subalit kapag nagbunga, nakikita mo yan. The fruit of the Spirit is love. Amen. Nakikita mo ang pag-ibig sa Kanya. Nagtitiis siya, mga kapatid. Tumutulong siya. Amen. Matibay siya sa pananampalataya, sa mga trials, matibay siya, mga kapatid. Dumating man yung karamdaman, dumating man yung kawalan, andyan lagi ang takbo niya, kundi ang salita ng Panginoon. O, sinong tatanggi sa trials? Mahirap yun, mga kapatid. Subat kinakailangan nating suungin yung trials na yun. Anong nangyari? Iniwan sila ng Panginoon. Imbis na yung paglalakbay nila, mga kapatid, ay 40 days lang. Binago ng Panginoon, ginawa niyang 40 taon dahil doon sa hindi nila pagsunod, doon sa kumpas ng lumikha ng lahat ng mga bagay. Amen. Yung tao kasi mas magaling pa kumisan doon sa lumikha. Binabago niya yung rhythm ng Panginoon. Pinag-uubra niya yung hindi pwede. Tayo, kung ano yung sinabi ng Panginoon, sabi ng prophet, mapababa man yung beat, mapataas man yung rhythm, hindi mo pwedeng sawatain yun. Na halimbawa ako na, mga kapatid, doon sa isang banda, mga kapatid, yung nagbe-beat, doon lahat nakatingin sa kanya, yung mga lahat ng mga musikero. O tumutugtog ng violin, o yung tumutugtog ng tambol, o yung nagtatarampeta, sa kanya lahat nakatingin.
Saan? Doon sa kumukumpas ng awitin. Sabi ng prophet, God is the great rhythm. Amen? Kung itinaas niya, may bagay na tataas sa kanya. Pag ibinaba niya, may bagay na bababa. At sa isang kumpas ng mga kapatid, merong isang banda na hihinto sa pagtugtog. Di ba, Daniel? Ganun yun eh. Sa banda. Kung minsan may hihina, kung minsan ang tutugtog lang yung mga violin, kung minsan yung mga trumpet ng mga kapatid. Saan umaasa yun? Doon sa dakilang composer ng lahat ng mga bagay. Hindi mo pwedeng sawatain yun. Dire-diretso yun. Sons of God, march forward. Hindi ka pwedeng umatras, mga kapatid. Saan ka atras? Saan ka pupunta kapag ikaw ay matras? Wala ka nang pupuntahan, mga kapatid. O, iniwan sila ng Panginoon. Kasi nawala na sila doon sa linyada. Hindi na nila ginaganap ang Panginoon. Hanggang sa namatay, mga kapatid, ang lahat ng mga Israel na lumabas sa Egypt that time, mga kapatid. Panibagong henerasyon. Pati si Moses, mga kapatid, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Sobrang titigas ng ulo. Amen? Matitigas ang ulo ng mga tao. Nakita nila lahat ng himala ng Diyos. Hanggang doon sa sila ay lumabas, mga kapatid, doon sa bayan ng Egypt. Nagdilim, naging dugo ang tubig. Nagkaroon ng maraming palakan, lahat ng mga karamdaman, lahat ng salot, mga kapatid. Prinubay, mga kapatid, noong makapangyarihan sa lahat. Isang himala, di ba? At ang huling salot, mga kapatid, yung kamatayan, lahat ng mga panganay ay mamatay. Subalit lahat ng mga anak ng Israel, walang namatay, mga kapatid, maski doon sa hayop nila. Ano yun? Himala ng Diyos. Nakita ba nila? Binaliwala nila, mga kapatid, yung mga himala that time. Amen. Gusto lang nila laging sarap. Nakikita nila yung pagpuprovide ng Diyos ng mana. Nakikita nila kung paano mag-provide ang Diyos ng mga karne that time, mga kapatid. Yun na ang gusto nila, mga kapatid. Subalit pagdating doon sa trials, doon sa panahon na pupukpukin sila, mga kapatid, ayaw nilang magpatuwid. Amen? Amen? Praise God. Masarap pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Tayo ay hinihintulad sa ginto. Doon sa message na 7 church ages, sabi nga but not only is the candlestick of gold, it is of beaten gold, handicrafted of beaten gold, according to her blueprint, which were spirit-given outside of her Lord and Master, Jesus Christ, was ever a people so beaten and purged as the bride of Jesus Christ. Surely she is filling up this suffering that Christ has left behind. Amen? Ulitin ko, mga kapatid. Surely, ibig sabihin yung iglesia, yung bride, she is filling up the suffering that Christ has left behind. Sapagkat walang hihigit, mga kapatid, na alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon natin, Diyos ng langit, ay dumaras, mga kapatid, ng mga kapaghatian, ng mga trials, mga kapatid, how much more tayo? Sabi ng prophet, mga kapatid, may mga bagay tayong gagampanan na iniwan ng ating Panginoon. Anong purpose? Kasi kailangan natin ng vitamin para tayo ay makatagal sa pagsubok, sa paglalakbay sa mundong ito. Now, sabi ganoon, She is accounted as sheep for the slaughter. She is killed all the day long. She suffered much, but in it all retaliates not. Hindi siya gumante. Ano man nangyari? Neither does she cause others to suffer. Worthy of the gospel is the lovely bride of Christ. And as gold is malleable, pag sinabi mong malleable, flexible ito, mga kapatid. Pwede mong iangkop sa lahat ng bagay.
Kaya niyang umunawa doon sa mga hindi mananampalataya. Ang mahirap mga kapatid, kapag ikaw ang inuunawa ng hindi mananampalataya, kapag ikaw pinagpapasensyahan ng mga hindi mananampalataya, isipin mo kung ikaw nga ay ginto o tanso. Sabi, gold is malleable, whereas brass will break with a beating. That time, Brother Gani, nagpapapanday kami. Ginagawang talim doon sa pag-drilling ng paggawa ng poso. Hindi mo pwedeng paluin agad yung napakatigas na bakal na hindi mo ito ilalagay doon sa pugon. Amen? Isinasalang yan. Pinagbabagang mabuti yan. Hindi mo siya pwedeng pukpukin hanggat hindi siya kulay ginto. Ano ba yung kulay ginto? Pag nakakita ka ng baga, ganun ang kulay ng ginto. At kapag inilabas na yung bakal na napakatigas mga kapatid, yung mga coil spring o yung mga molye mga kapatid, ito ay mga asiradong mga bakal. At kapag hindi mo ito pinagbaga at iyo itong pinukpok, hindi mo magagawa kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Kailangan mo na siyang maging kulay ginto. Pag nagbaga na siya mga kapatid at inilabas na siya sa pugon, gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa kanya. So, sunod siya. Amen? Madidinig mo sa pandayan, panipukpok yan. Amen? Sinisilip ng pandayan, kung tama yung sukat niya, yung itsura niya mga kapatid, meron siyang bagay na gagawin katulad doon sa isang magpapalayok mga kapatid. Yung magpapalayok mga kapatid, hindi siya tumitigil sa pagpidal. Amen, sapagkat meron siyang gawin. Ibig gawin doon sa palayok mga kapatid, sa pattern. Doon sa putik. Kumisan ayaw sumunod ng putik eh. Binigyan ka na nga ng Panginoon ng ilong, gusto mo pa patangusin ng todo. Anong ginagawa eh? Kung anong ginagawa ng siyensya ngayon. Maganda na nga yung mata mo, ibinigay ng Panginoon. Gusto mo pang pasingkitin, inoperahan dito para mabanat magkabila. In-check na ang dating mo. Kung hindi mo magawang ganun, nilalagyan pa ng pen magkabilang gilid na mata, ching-chung-chay na labas mo. Ano yun? Ginagawa ng Panginoon sa'yo yung gusto mong gawin kasi sa iyong kumukumpas kung ano ang ibig ng Diyos sa buhay mo, ay mong gawin. Inuukit ng tao, ng pater, yung putik mga kapatid. Yung clay, inuukit niya. Binabasa ng tubig sapagkat meron siyang gustong gawin. Obra may sa putik na yun. Pero dapat katulad ka ng clay na hindi mo magawa na magreklamo sa buhay mo. O pagkatapos ng clay, pagkatapos siyang hulmahin mga kapatid, nagawa na ng pater ang gusto niyang gawin doon sa clay. Amen. Ito kasi yung gabi ng panalangin natin, Brother Bong, kaya ikaw maglilid mamaya sa prayer eh. Kasi itong preaching ko na ito, panglinggo ito, gawin na natin pang Miyerkules. Andiyan pa ba kayo? Sandali na mga kapatid, patawaran niya ako, dagdagan natin ng konti. Para matapos na. Para kung may panahon pa uli na ibibigay pagkataon nating buting pastor, iba naman. Para wala ng trials. Para wala ng persecution, di ba? Lahat, hayahay na lang ang buhay natin. So ngayon mga kapatid, pagkatapos na mga molde, yung clay, saan dinadala yon? Sino nakakaalam? Saan dinadala yon? Sino nagtrabaho rito sa ceramics? May ceramics dito nung araw sa may admi. Nakikita ko diyan mga kapatid, may pugon. Pag nahulman nila yung ceramics, isinasalang nila ito sa pugon. Mainit, mga kapatid, hindi masarap doon. Ang hirap. Isasalang ka ron, lahat ng walang lamig doon eh. Init. Trials, karamdaman, pagsubok, kawalan mga kapatid. Pero sino may gusto nun?
kumukumpas yung rhythm. No, idala yan doon sa pugon. Sabi ng Panginoon, pwede bang hindi pwedeng pugon? Pwede bang hayaan mo na kami matuyo dito sa pamagitan ng hangin? Tutukan mo na lang kami ng electric fan para matutuyo rin naman kami. Hindi. Yung mga gumagawa ng mga ceramics, mga kapatid, magagaling yan mga yan. Potters sila, mga kapatid. Alam nila kung anong bagay ang gagawin para maging matibay yung ginagawa nilang clay. Huwag kayong manatili, mga kapatid, doon sa justification. Huwag tayong manatili doon sa sanctification. Di ba, Brother Bong? Isang hakbang pa. Naunawan niyo sabi ko? Ito para sa atin lang ito. Hindi nila naunawa ito, mga kapatid. Hindi nila naintindihan ito. Yung iba, ang tagal-tagal mo naman mag-preach sa gabi na. Ito nga lang, hindi mo pa mapagtiisan, di lalo na yung mga trials na darating sa buhay mo. Ito nga, hindi kayo nasasaktan sa sinasabi ko, naliligayahan pa nga kayo, spiritual eh. Hindi na yung iba, hindi na makatiis. Kaya sabi ko, pagtiisan niyo ako, sandali na lang ito. Hindi naman tayo abutin dito ng anong oras na ba? Ba't ganito yung oras natin? Panay-8 yung nakasulat dito. Mukhang nasira ang baterya nito. So ngayon, inilagay siya dun sa pugon, mga kapatid. Bakit? Anong purpose? Para lalo siyang tumibay. Amen, tako nyo? Walang ceramics, gumagawa ng ceramics na hindi nila isinasalang sa pugon yung kanilang ginagawa. Di lalo na ang Panginoon, para tumibay yung kanyang nilikha, mga kapatid, maraming trials, maraming hirap ang dinanas. Para lalo ka maging matibay sa Panginoon. Kapag tayo ay andun na sa punto ng sanctification, isang hakbang pa, makakapasok na tayo doon sa kabanal-banalang dako. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang hakbang pa, mga kapatid. Kasi pag andun ka sa sanctification, wala ka pang bunga. Panay bunga nga ka pa lang. Hindi mo mapagbunga. Sabi ng prophet, nakakita na ba kayo ng tao na nakapasok doon sa kabanal-banalang dako? Pag nakasumpong ka ng taong ganon, walang bagyo sa kanyang buhay, makikita mo siya nakangiti. All things work together for good. Trials, ayos naman problema. Kasi ang lahat ng mga bagay ay sa ikabubuti na nagsisimpalata sa Panginoon. Karamdaman, walang problema. Kasi ang Panginoon siya dakilang manggagamot. Mamatay. Ang mamatay kay Kristo. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Saan ka pupunta? Bakit mo nasasabi yun? Kasi andun ka sa most holy place. Ang buhay mo hindi lang makitang tao. Ngayon yung iba mga kapatid, sorry sa termino mga kapatid, magagalingan sila kapag andyan si pastor. Pag yung sarili nila andun, tapos yung kapitbahay nila, kung gaano kabunganga yung kapitbahay nila, mas ganun din. Yung bratatatat na kanyang bunganga. Walang pagbabago. Bakit? Andun siya sa sanctification eh. Buti nga kung sanctification. Tingnan niyo yung taong mayaman mga kapatid. Diba? Lahat nagawa niya, walang hindi sa kanya eh. Minahal siya ng Panginoon. Subalit, kinakailangan mong humakbang ng isang hakbang. Yung tungkod ni Aaron, mga kapatid, isa itong patay, literal, na kahoy, na tungkod. Walang buhay. Hindi mo alam kung anong klaseng kahoy siya. Subalit, nung nadala doon sa kabanal-banalang dako, nalaman nila na yun pala ay almond tree. Bakit? Nagkaroon ng bunga, Brother Mike. Namulaklak. Nagbago. Yung dating patay na kahoy, nagkaroon ng buhay. Bakit? Nakapasok siya ron sa kabanal-banalang dako. Gusto mo natin ng trials? Kailangan mo yan, kapatid. Isasalang ka ng Panginoon sa pugon, kailangan yan. Amen. Gusto natin yan. Panginoon, gusto namin yan. Bakit? Kung yun, yung paraan
para lalo kaming tumibay hanggang sa pagdating mo, Lord. Thy will be done. Yung kalooban mo ang mangyayari sa amin, Panginoon, hindi yung sarili naming kalooban. Pababayaan ka ba ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, pagod ka na. O mabigat na dalahin mo? Sabi ng Panginoon, magsiparito ka sa akin. Kayong lahat na nakabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid sa gabi nito. Persecuted but not forsaken. Sabi ng awitin, fear not, little flock. Diba? Huwag kayong matakot. Ang Panginoon ang siyang gagawa ng lahat ng mga bagay sa atin. Amen. Praise God. Tayo ay mawit ng isang awitin. Thank you for the cross, Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon doon sa cross. Hindi lang doon sa cross mga kapatid, kundi doon sa cross na ipinapasan niya sa atin. Sapagkat siya ay may layunin mga kapatid, ayaw niya na ang isang tunay na mananampalataya ay lampa. Kailangan siya matibay. Subok mga kapatid. Sinubok ng panahon, sinubok ng mga pagsubok mga kapatid. Subalit may purpose ang Panginoon sa lahat ng mga bagay nito. Amen. Thank you for the cross, Lord. Amen. Salamat Panginoon sa gabing ito. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Kinuha niya mga kapatid, yung ating kasalanan, yung ating kahiyan, pinasan niya lahat ng bagay. Hallelujah! Yes, Lord, salamat. Thank you for the scars, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Hallelujah. What is the Lamb? Amen. Karapat dapat ka, O Diyos. Seated on God's throne. And now you reign victorious. I am lifted up. Jesus is the Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. O dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po. At ikaw ang siyang naging halimbawa ng bawat sa amin, Panginoon. Sinabi mo, Lord, na walang hihigit na alipin sa kanyang Panginoon. O Diyos, nakita namin, Lord, ang mga trials na dumating sa iyo, Lord, sa panahon ng persecution. Panginoon, darating din, Lord, sa amin ang mga bagay na ito. Subalit, ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa. Ikaw, O Diyos, ang aming kalakasan, Panginoon. O Lord, wala kaming alam puntahan, wala kaming alam gawin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang dakila naming guide. Ikaw ang dakila naming compositor, Panginoon. Lord, kung saan mo kami dadalhin,
Hayaan mo, Lord, na maging masunurin kami, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na yung banal na salita, Lord, ay makita sa aming mga buhay. Hindi ang aming sarili, Panginoon, kundi Ikaw, O Lord, na siyang dakilang halimbawa, Panginoon, ang siyang sumabawat isa sa amin.